sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Maswerte ka kung nakatagpo ka ng isang tao na hindi ka lang mamahalin kundi sosuportahan ka rin sa lahat ng ginagawa mo sa buhay. Isang tao na malaki ang tiwala sa kakayahan mo kahit mababa ang tingin sa iyo ng lahat. Isang tao na handa kang tulungan na makamit ang lahat ng iyong mga pangarap. Ngunit sabi nga nila kung minsan ay nakakabulag ang mabilis na pag-angat. Makakaya mo bang ipangako at tuparin na rin na hindi mo bibitawan ang taong tumulong sa iyo upang makamit mo ang lahat ng nais mo sa buhay? Dear Papa Dudut, sana po ay palagi kang nasa mabuting kalagayan at pati na rin ang iyong pamilya. Itago mo na lamang ako sa pangalang Moira. Ako po ay 29 years old at ngayon ay ang pag-online business ang aking pinagkakaabalahan at pinagkukunan ng income para matustusan ko ang sarili ko at makatulong na rin sa aking pamilya. Aaminin ko na nagdalawang isip ako na sumulat sa programa mo para i-share ang kwento ko kasi hanggang sa ngayon ay masakit pa rin ang mga nangyari. Pero siguro ay mas gagaan ang pakiramdam ko kung ilalabas ko ito at baka may makarelate sa kwento ng aking pag-ibig. Sisimulan ko ang aking kwento kay Marlon. Siyang naging boyfriend ko for almost 8 years. Nagkakilala kami noong first year college kami. Parehas kaming nagtitake noon ng industrial engineering course. Niligawan niya ako hanggang sa sinagot ko na nga siya kasi nakita ko sa kanya ang mga katangian na hinahanap ko sa isang lalaki. Mabait, marespeto at gentleman. Sabay kaming nangarap noon ni Marlon na makakapagtapos kami ng college. Parehas kasi kaming galing sa mahirap na pamilya at ginagapang ng mga magulang ang aming pag-aaral. Matalino si Marlon, Papa Dudut. Nakikita ko nga noon na magiging matagumpay siya sa buhay dahil sa talino niya. Palagi kong sinasabi sa kanya na hindi na ako magugulat kung magiging milyonaryo o bilyonaryo siya pagdating ng panahon. Hindi naman perpekto ang aming relasyon. Nandyan yung tampuhan, awayan at selosan. May ilang beses din kaming nag-break up pero bumabalik pa rin kami sa isa't isa. Kasi mahal ko talaga siya at alam kong ganun din siya sa akin, Papa Dudut. Marami rin na nagsabi noon na baka kami na talaga ang nakatakda para sa isa't isa. Kasi kahit daw ilang beses kaming maghiwalay, ay nagbabalikan pa rin. Nalagpasan na namin ni Marlon ang stage kung saan ay palagi kami naghihiwalay at nagkakabalikan. Sa maikling panahon ay nag-mature kami sa aming relationship at niyakap namin ang lahat ng imperfections ng bawat isa sa amin. Hanggang sa dumating ang time na hindi na ako kayang pag-aralin pa ng mga magulang ko. Sinubukan kong mag-working student pero hindi ko kinaya. Hindi ako nakapag-concentrate sa aking pag-aaral at palagi din ako nagkakasakit dahil sa puyat at pagod. Kaya kahit meron akong kinikita habang nag-aaral, ay napupunta lang din sa pagbili ko ng gamot at pampaospital. Doon ko na tinanggap na kailangan ko na talagang mag-stop sa pag-aaral at mag-give up na sabay kaming makapagtapos ni Marlon. Sobrang lungkot ko noon, Papa Dudut. Si Marlon ay ganun din. Pero unti-unti ko yung tinanggap kasi alam kong hindi hihinto ang mundo porket malungkot ako.
Kailangan kong kumilos hindi lang para sa sarili ko kundi para na rin sa aking pamilya na kailangan ang tulong ko. Nagpunta ako sa Laguna, nag-apply ako sa isang call center company at natanggap ako kahit na wala pa akong experience sa ganong klase ng trabaho. Ginalingan ko na lamang sa exams at sa interviews. Nag-boarding house ako noon, puro kami babae. Nahirapan ako mag-adjust lalo na at hindi ko kilala ang mga kasama ko sa kwarto. Mabuti na lamang at may cellphone na kaya meron pa rin kaming communication ni Marlon. Sa kapag umuwi ako sa amin kapag wala akong pasok ay hindi kami magkikita ni Marlon. Yun na lang kasi ang oras namin para makita ang isa't isa ng personal. Sa una ay nahirapan kami ni Marlon sa ganong setup pero nasanay na rin kami after ng isang taon. Kapag nakikita kami ay palagi kong sinasabi sa kanya na sana ay makapagtapos siya. Gusto ko kasi na siya ang magtuloy ng pangarap naming dalawa. Parang kapag nakapagtapos siya ay parang ganon na rin ako. Kapag nagsasabi sa akin si Marlon na kinakapos na ang mga magulang niya, sa pampapaaral sa kanya ay pinapahiram ko siya ng pera kahit na hindi malaki. Ayoko kasi na magaya siya sa akin na huminto ng pag-aaral nang dahil sa problema sa pera. Nakakaya na sa iyo, Han. Kahit na hindi naman malaki ang sweldo mo ay nabibigyan mo pa rin ako. Ang laki na ng utang ko sa iyo. Minsan ay sabi ni Marlon sa akin habang magkausap kami sa cellphone. Ano ka ba, wala yun. Huwag mong isipin ang utang mo sa akin. Saka sinisingil ba kita? Hindi ba hindi naman? Bayaran mo na lamang ako kapag nakakapagtrabaho ka na. Ayoko rin kasi na matigil ka sa pag-aaral mo. Kasi pangarap mo makapagtapos at pangarap ko rin yon para sa iyo. Sagot ko sa kanya. Maraming salamat kasi palagi kang nakasuporta sa akin. Sana'y wag mo kong iiwan, ha? Papakasalan pa kita. Wika naman ni Marlon. Sa tuwing sinasabi ni Marlon na papakasalan niya ako, ay talagang kinikilig ako ng sobra, Papa Dudut. Na-imagine ko kasi na ikinakasal na ako sa kanya sa isang simbahan tapos nakasuot ako ng isang magandang wedding gown. Lahat naman siguro ng isang babae na in a relationship ay ganon ang pangarap. Akala ko noon ay okay na ako sa boarding house na tinutuluyan ko. Pero nang manakawan ako ng pera ng ilang beses at hindi na nalaman kung sino ang kumuha ay doon ako nag-isip na baka oras na para kumuha ako ng sarili kong apartment. Pikit mata akong lumipat sa isang apartment kung saan ay solo lamang ako. Nang time na yun ay nagtaas naman kahit papaano ang sahod ko, kaya nilakasan ko ang loob ko na kumuha ng isang lugar na titirhan ko kahit medyo mas mahal sa renta kesa noong ako ay nasa boarding house. Ang kagandahan sa solo ka sa apartment ay makakapagpahinga ka ng maayos kasi walang maingay. Hindi rin ako natatakot na magtabi ng pera kasi wala nang kukuha. Minalas lang talaga ako na meron kaming nakasama na magnanakaw doon sa boarding house na inuupahan ko dati. Nakakatulong na rin ako sa pamilya ko at nakakapag-ipon pa rin ako. Hinimok ako ni Marlon noon na baka gusto kong bumalik sa pag-aaral. Ang sagot ko ay hindi na kasi hindi nakakayanin ang oras ko. Saka okay naman ako sa trabaho ko ng time na yon, Papa Dudut. Makalipas ang 5 years na pag-aaral ni Marlon sa college, sa wakas ay nakatapos na siya. Nang umakyat siya sa stage ay napaluha talaga ako kasi tinupad niya ang pangarap naming dalawa. Nag-celebrate kami at tumulong ako sa paghahanda sa bahay nila. Kung hindi ko kasi yon ginawa ay alam ko na simple lamang ang magiging celebration niya. Pero alam kong deserve ni Marlon ang bonggang celebration. Ay pinilit kong ibigay yon sa kanya. Sobrang laki ng pasasalamat sa akin noon ni Marlon, Papa Dudut. Dahil nakagraduate na si Marlon, ay sinabi niya na gusto niyang mag-apply ng trabaho sa Laguna para magkasama kaming dalawa.
Walang pagdadalawang isip na inoffer ko sa kanya ang aking apartment. Pwede kang sa apartment ko tumira habang naghahanap ka ng work mo, ang sabi ko kay Marlon. Sige Han, para magkasama na rin tayo sa isang bahay. Paghahanda na rin yon kapag mag-asawa na tayo. May halong biro na sabi niya. Oy, hindi pa pwede yun ha. Alam mo magagalit sa atin ang mga magulang natin. Paalala ko sa kanya. Joke lang naman. Siyempre dapat ay tumulong muna tayo sa kanila bago tayo magpakasal at magkaroon ng mga anak. Saka huwag kang magalala. Irerespeto kita at hindi kita pipilitin sa isang bagay na ayaw mo, ang sabi pa ni Marlon. Bago kami magsama ni Marlon sa isang apartment ay kinausap muna namin ang aming mga magulang sa aming plano na yon, Papa Dudut. Nangako kami sa kanila na hindi kami lalagpas sa aming limitations dahil parehas kami ng goal at yon ay ang makatulong muna sa kanila. Kung ako rin naman kasi ang tatanungin ay wala pa sa isipan ko ang magkaroon kami ng anak ni Marlon. Sa edad namin na yon. Hindi naman sa ayaw ko pero may tamang panahon kasi para sa ganon, Papa Dudut. Marami pa kaming gustong gawin sa buhay at mga pangarap na tutuparin. Mabuti na lang at pumayag sila at ang sabi nila sa amin ni Marlon ay magtitiwala sila sa amin at sana ay huwag naming yung sisirain. Inasikaso lang ni Marlon ang ilang requirements niya sa pag-a-apply ng work at nagpunta na siya sa Laguna. Excited ako para kay Marlon lalo na nang nag-a-apply na siya ng trabaho. Ang sabi ko pa sa kanya kapag natanggap na siya ay sa una lang talaga siya mahihirapan sa kung anong trabaho ang gagawin niya. Pero kapag nagtagal na siya, ng kaunting buwan ay masasanay na rin siya. Kaya ine-expect niya na mahirap talaga sa simula. Sa una ay natuwa ako nang makita ko ang sipag ni Marlon sa pag-a-apply. Araw-araw siyang umaalis dahil meron siyang interview. May isang beses na nakapasa siya sa interview. Nakapagpa-medical na rin at nakapagpasa na ng lahat ng mga requirements. Pero nagulat ako nang bigla niyang sabihin sa akin na hindi na siya tutuloy sa trabaho na yon. Dahil sa tingin niya ay hindi na niya kaya. Pero Han, sayang yung mga ginagastos mo lalo na sa medical. Ang laki nun. Baka pwedeng subukan mo muna bago mo sabihin na hindi mo kaya. Saka ikaw pa ba? Ang galing-galing mo. Kaya mo yun. Pagpapalakas ko ng loob ni Marlon. Han, sorry, ayoko talaga. Di bale, pwede ko pa naman gamitin yung medical ko sa ibang company na pag-a-applyan ko. Ang sabi pa ni Marlon. Hindi ko na pinilit si Marlon na tumuloy sa trabaho na yon. Pero ako talaga ang nangihinayang, Papa Dudut. Ayoko rin kasi siyang i-pressure. Pero lumipas pa ang 2 buwan ay wala pa ring trabaho si Marlon. Nag-a-apply naman siya pero madalas ay umaatras kapag natatanggap na. Hanggang sa isang araw ay lumapit siya sa akin at nanghiram sa akin ng pera. Naubos na pala ang budget niya para sa pag-a-apply niya. Dahil sa gusto ko na talaga siyang mag-work ay pinahiram ko siya ng pera at nakapag-apply naman siya ulit. Naubos na ang pinahiram ko kay Marlon pero hindi pa rin siya nakahanap ng trabaho. Ang sabi niya ay magpapahinga muna siya sa pag-a-apply kasi napapagod na siya. Gusto ko sanang sabihin sa kanya na hindi siya pwedeng magpahinga dahil sa mga gastusin din na meron kami sa apartment pero hindi ko yun sinabi. At baka masaktan lamang siya. Baka panghinaan pa siya ng loob. Simula nang tumira sa apartment na yun si Marlon ay wala siyang ginastos, Papa Dudut. Ako lahat ang naglabas ng pera. Naintindihan ko naman dahil wala pang trabaho si Marlon. Pero sana lang talaga ay maging mas porsigido pa siya sa pag-a-apply at huwag na munang maging mapili lalo na't wala pa siyang experience sa pagtatrabaho. Ako na ang kumilos para kay Marlon. Nagtanong-tanong ako sa mga katrabaho ko na baka meron silang alam na company na may mga hiring. May sinabi sa akin ng isa kong katrabaho na may hiring sa company kung saan nagwo-work ang boyfriend niya. Naghahanap daw ng fresh graduate na industrial engineer para sa quality and project management. Agad ko siyang sinabi kay Marlon
at binigyan ko siya ng pera para makapag-apply. Pinabakal ko siya sa boyfriend ng katrabaho ko kaya agad siyang natanggap sa pwesto na yon, Papa Dudut. Laking pasasalamat ko nang hindi na siya umatras sa trabaho na yon at pinagpatuloy niya hanggang sa magsimula na siya. Hindi naman kinalimutan ni Marlon na magpasalamat sa akin. Sabi pa niya ay kung hindi daw dahil sa akin ay hindi siya magkakaroon ng trabaho. Napakalaki raw ng nagawa kong tulong sa kanya. Nang magkaroon na ng work si Marlon ay nagkusa na siyang mag-share sa akin sa lahat ng gastos sa apartment. Mula sa renta, kuryente, tubig at groceries ay tigkalahati na kami. Nadagdagan ko rin ang padala ko sa amin at sa perang iniipon ko sa bangko dahil nga sa nabawasan kahit paano ang gastusin ko, Papa Dudut. Kapag kain ng oras ko ay pinagluluto ko si Marlon ng pagkain para may baon siya sa trabaho. Mas matipid kasi kapag ganon kesa sa bibili siya sa kantin nila sa company. Nagkaroon na rin siya ng mga kaibigan sa trabaho niya at ikinatuwa ko yon. Kasi alam ko na kapag may mga kaibigan sa work mo, ay hindi mo maiisipan na mag-resign kahit na anong hirap ng trabaho. Nakita ko rin na masipag si Marlon sa pagtatrabaho at nasanay na rin siya na mag-overtime sa trabaho para mas malaki ang sasahurin niya pagdating ng cut-off. Dahil na rin sa parehas na kaming kumikita ng pera ay nagkaroon na kami ng kakayahan na mag-date sa iba't ibang restaurant at mapuntahan ng ilang magagandang lugar. Pero hindi naman yon palagi, Papa Dudut, kapag may extra na pera lamang. Bago tayo magpatuloy sa kwento ng ating sender ngayong araw na ito, huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Hanapin din po ang Kaistorya YouTube channel at ang Papa Dudut Family para mag-subscribe. Sa pagkapatuloy, hindi naman naging problema si Marlon sa aking apartment. Kapag parehas kaming walang pasok ay nagtutulong kami sa paglalaba o kaya ay paglilinis. Marunong din siyang magluto kaya kapag may chance ay nagluluto siya. Kumbaga ay bigayan lamang kami, Papa Dudut. Inunti-unti na rin niyang bayaran sa akin ang lahat ng nahiram niya simula noong siya ay nag-aaral. Sabi ko pa nga ay kahit na huwag na niyang bayaran ang mga yon, pero utang daw yon at ang utang ay dapat na binabayaran. Siguro kung hiningi na lang daw niya yon sa akin ay hindi na siya mag-iisip pa na bayaran ang pera na yon. Ang bilis ng panahon. At hindi ko napansin na 3 taon na pala si Marlon sa work niya. At ang sabi niya sa akin ay nangako ang nakakataas sa kanila na kapag naka3 taon na siya ay magkakaroon siya ng salary increase. Isang gabi ay napansin ko na nakabusangot ang mukha ni Marlon nang umuwi siya sa apartment. Oy, bakit ganyan ang mukha mo, Han? May problema ba? Ang nag-aalala kong tanong. Sinabi kasi sa akin kung magkano ang salary increase ko. Walang ganang tugon ni Marlon. Yun naman pala bakit parang bad trip ka? Tanong ko. Ang liit lang ng increase. Nagpapakapagod ako sa pagtatrabaho sa kanila at ginagawa ko ng maayos ang mga pinapagawa nila pero ganun lang ang tinaas ng sahod ko. Ang naiinis niyang sabi. Pero ang importante may tinaas pa rin, hindi ba? Okay na yun, saka malay mo next year ay tumaas ulit. Ang sabi ko. Hindi yun okay, Han. Kung alam mo lang kung paano ako magtrabaho sa kanila. Tataas ang sahod pero sobrang liit naman. Kapag talaga ako tinopak magre-resign na ako dun. Ang sabi pa ni Marlon. Hindi na lamang ako nagsalita nang mapansin ko na hindi na maganda ang mood ni Marlon. At baka ako pa ang mapagbalingan niya ng inis ng gabing yon. Naghain na lamang ako ng hapunan namin at kumain na. 1 taon pang lumipas at napansin ko na hindi na nag-overtime si Marlon. Tinanong ko siya tungkol sa bagay na yon at ang sabi niya ay ayaw na niyang magpakapagod sa trabaho na hindi naman siya na-appreciate. Paano raw ay na-promote yung isang empleyado na bago habang siya ay hindi pa rin. Pakiramdam daw niya ay pinagkakaisahan siya ng mga katrabaho niya at ilang nakakataas kaya ganun pa rin ang posisyon niya. Kapag nag-rant na si Marlon tungkol sa trabaho niya ay nakikinig na lamang ako. Ayoko na kontrahin siya kung minsan naman ay sinasang-ayunan ko siya para maramdaman niya
na meron siyang kakampi at ako yon, Papa Dudut. Sinasabi ko minsan na deserve niya na ma-promote dahil ako ang saksi kung gaano siya kasipag. Papatapusin ko na lang ang Pasko para makakuha ko ng 13th month pay at Christmas bonus, tapos mag-resign na ako. Nakahanda na ang resignation letter ko, ang sabi pa ni Marlon. Han, baka pwedeng pag-isipan mo muna yung pag-resign mo. May mga benefits ka kasi na nakukuha sa company na yon, hindi ba? Lalo na yung health card mo. At least kapag nagkasakit ang mga magulang mo ay may magagamit ka. Pero sana naman ay hindi mangyari, turan ko. Mas marami magagandang company pa ang kaya kong bigyan ng benefits na sinasabi mo, Han. Yung mas ma-appreciate pa ako. Basta buo na ang desisyon ko. Mag-resign na ako. Matigas na sabi pa ni Marlon. Wala na ako nagawa pa para kontrahin si Marlon sa gusto niyang gawin, Papa Dudut. Iniisip ko na lamang na malaki na si Marlon at alam na niya ang tama at mas makakabuti para sa kanya. Baka nga naman talagang ayaw na niya sa company na yon at mahirap din naman talaga na magtrabaho kapag gano'n na ang pakiramdam mo. Kaya kahit papaano ay iniintindi ko na lamang si Marlon. Ginawa nga ni Marlon ang pag-resign. Pagsapit ng January ay wala na ulit siyang trabaho. Magpapahinga raw muna ulit siya. May kaunting pera naman daw siyang naipon kaya hindi siya kinakabahan. 1 month din na nagpahinga si Marlon at saka siya nag-apply ulit. Nakapasok naman siya kaagad sa isang auto parts company sa Laguna at same din ang posisyon na inalisan niya sa trabaho. Sinadya niya raw na ganoon ulit ang posisyon niya para hindi na siya mahirapan sa pag-a-adjust. Sa bagong company ni Marlon ay nakita ko ulit yung Marlon na masipag sa trabaho. Hindi na siya iritable sa tuwing umuuwi sa apartment. Umaasa ako na sana ay magtagal si Marlon sa trabaho niya na yon kasi mahirap talaga kapag jobless ka kahit na 1 buwan lang. Malaki ang mawawala kahit pa sabihin na merong ipon. Isa rin sa napansin ko simula na magkaroon ng bagong trabaho si Marlon ay naging madalas ang paglabas niya kasama ang mga katrabaho niya. Nung una ay hindi ko yon pinapansin kasi baka nakikisama lang si Marlon, lalo na at bago pa lamang siya. Pero nang medyo nagtagal ay napansin ko na halos every Friday night o kaya ay weekend ay nagpapaalam si Marlon sa akin para mag-happy-happy at mag-inom sila ng mga kawork niya. Napapadalas yata ang paglabas ninyo every week. Baka wala ka nang naiipon ha? Ang paalala ko kay Marlon. Hindi naman, saka alam mo naman na ngayon ko lang to nagagawa, hindi ba? Huwag ka rin mag-alala kasi hindi ako gumagastos ng malaki sa paglabas namin kasi marami kami nag-aambagan. Turan niya. Nag-worry lang kasi ako na baka doon na lang napupunta ang sinasahod mo. Wika ko. Wala kang tiwala sa akin pagdating sa paghawak ng pera? Hindi ba ako pwedeng mag-enjoy gamit ang perang pinaghirapan at pinagpaguran ko? Tila may inis na tanong ni Marlon. Ipinaliwanag ko kay Marlon na nagpapaalala lamang ako sa kanya dahil alam ko kung gaano kahirap kumita ng pera. Hindi naman masama na i-reward mo ang sarili mo pero dapat ay marunong ka rin. Dapat na magtipid. Lalo na sa kagaya namin ni Marlon na hindi naman mayaman at may pamilya pang sinusuportahan. Kaya para maiwasan ang pagtatalo ay hindi ko na kinausap pa si Marlon sa paglabas niya every week. Baka kasi yun pa ang pag-umpisahan ng aming pag-aaway. Hindi ko pa kasi nakikita kung paano magalit si Marlon at yun ang bagay na iniiwasan ko, Papa Dudut. Hanggang sa dumating na ang hindi inaasahan ng lahat na pandemic. Nung unay on-site pa ako pero isa ako sa mga sinabihan na magtrabaho na lamang sa bahay para mas safe. Si Marlon naman ay minalas na pansamantalang nag-stop sa operation ng company kung saan siya nagtatrabaho. Sobrang down niya ng time na yon, Papa Dudut. Nasanay kasi siya na may trabaho kaya nang magstay na lamang siya sa bahay. Nang walang kinikitang pera ay talagang nalungkot siya. Alam ko rin na nababahala siya kasi ang sabi niya ay baka tumagal ng tumagal ang lockdown. Hindi nga nagkamali si Marlon dahil inabot na ng 1 taon ang lockdown, Papa Dudut. Kahit nahihirapan ako.
Na ako ang mag-isang gumagastos para sa lahat ay hindi ako nagreklamo, Papa Dudut. Isang araw ay kinausap ako ni Marlon. May ibebenta raw na second hand na motor ang katrabaho niya at gusto niyang bilhin, tapos magpo-food delivery na lamang siya. Mukhang malaki raw ang kita sa mga ganon kasi marami nga ang nagpapadeliver ng pagkain dahil nga sa pandemic. Sinuportahan ko naman si Marlon sa gusto niyang yon. Naglabas siya ng pera mula sa ipon niya at ganun din ako para mabili ang motor ng katrabaho niya. Pinagkasikaso ko na siya para maging food delivery man at makalipas ang ilang buwan ay nagdi-deliver na ng pagkain si Marlon. Natuwa ako kasi meron ulit siyang trabaho kasi sa totoo lang ay parang hindi ko nakakayanin ang mga gastos naming dalawa. Tapos ay nagpapadala pa ako sa pamilya ko. Nahihiya lang talaga akong dumaing kay Marlon at baka maisipan niyang umuwi na sa kanila. Ayoko namang mangyari yon, lalo na't nasanay na ako na magkasama kaming dalawa sa pang-araw-araw. Nag-share na ulit si Marlon ng panggastos namin sa araw-araw dahil sa marami ang nagpapadeliver ng pagkain ay naging okay ang kinikita ni Marlon sa pagdi-deliver ng pagkain, Papa Dudut. Nakita ko rin na nai-enjoy niya ang trabaho na yon dahil sa nakakalabas na siya. Hindi na kagaya dati na nasa bahay lamang siya madalas at lalabas lamang kapag may bibilhin sa labas kagaya ng pagkain. Ang akala ko ay magtutuloy-tuloy na ang pagbabalik ng sipag ni Marlon sa pagtatrabaho. Pero isang araw, Papa Dudut, ay maaga siyang umuwi. O akala ko ba ay mamayang gabi ka pa matatapos? Ang nagtataka kong tanong. Nawala na ako ng gana. Nabiktima ako ng fake booking. Ako pa nagbayad nung in-order na pagkain. 1,000 plus din yun eh. Ang naiinis na sumbong ni Marlon. Ang dami talagang manloloko ngayon. Hayaan mo at Diyos na ang bahala sa kanila. Inis ko rin na wika. Pinagpahinga ko muna si Marlon para mawala ang inis niya sa araw na yon. Sinabi ko rin sa kanya na huwag siyang magpaapekto sa nangyari sa kanya kasi siya rin ang talo kapag ganon. Sinabi ko na mag-iingat na lamang siya sa susunod. Kinabukasan ay nagtrabaho na at bumalik na ulit si Marlon sa pagdi-deliver. Sa tuwing umuwi siya ay palagi niyang ikinikwento sa akin na kahit ang iba niyang kakilala na kagaya niya ay naging biktima na rin ng fake booking. Kaya kapag wala talagang pera na pang-abono ang iba ay nag-aambaga na lamang sina Marlon at sila na ang kumakain ng pagkain. Kaya maraming beses na may pasalubong na pagkain si Marlon sa akin. Sa ilang buwan ni Marlon sa ganong trabaho ay ilang beses din siya na nabiktima ng fake booking, Papa Dudut. Awang-awa ko sa kanya sa tuwing uuwi siya na halos naiiyak na. Wala naman akong magawa kundi ang yakapin siya at sabihin na bahala na ang Diyos sa mga nanlolokong tao sa kanila. Hindi ko kasi talaga alam ang dapat kong gawin para mawala ang inis at lungkot ni Marlon kapag ganon ang nangyayari. At dumating na nga ang araw na sumuko na talaga si Marlon. Ayaw na raw niya sa ganong klase ng trabaho. Malapit na raw na magbukas ulit ang company na pinagtatrabahuhan niya at hihintay na lamang niya yon. Naiintindihan ko si Marlon sa kanyang desisyon. Ako na rin kasi ang nahihirapan para sa kanya kapag nag-aabono siya dahil sa mga fake bookings. Kaya sa mga nakikinig ngayon na gumagawa ng klase ng fake bookings, sana po ay makonsensya kayo. Nasasaktan ako kapag umuwi siya na hindi maganda ang mood tapos ay pagod pa. Ayoko naman na halos araw-araw siyang ganon, Papa Dudut. Natenga ang binili naming motor hanggang sa nagkasundo kami ni Marlon na ipagbenta yon sa mababang halaga kumpara noong binili namin yon. Agad naman naming naibenta ang motor dahil sa talagang bagsak presyo na. Pinaghatian namin ni Marlon ang napagbentahan at parehas naming tinabi para sa aming ipon, habang si Marlon ay bumalik sa pagiging tambay. Aniya magbabalik na naman siya sa company na pinagtatrabahuhan niya, kaya hindi rin magtatagal ang pagiging tambay niya. Bumalik na si Marlon sa totoo niyang trabaho, Papa Dudut. Isa rin yon sa gusto kong nangyari. At least doon ay hindi na siya mabibiktima ng fake bookings. Fix na rin ang sahod niya kaya mas
naging okay kami pagdating sa mga dapat naming gastusin sa aming pang-araw-araw. Ako naman ay nanatili na nagtatrabaho sa bahay at nagustuhan ko rin ang ganong klase ng setup. Mas nakakatipid ako kasi dahil hindi ko na kailangan na gumastos pa para sa pamasahe. Nang muling magbuka sa mga bar at inuman ay bumalik na naman si Marlon sa dati niyang gawain na every week ay lumalabas siya kasama ang mga katrabaho niya. Hinayaan ko lamang siya kasi alam ko na na-miss niyang gawin yon. Lalo na't mahigit 1 taon din niyang iyong hindi nagawa. Isang araw walang pasok si Marlon. Napansin ko na maghapon siyang nakatutok sa kanyang cellphone at halos hindi na ako kinakausap. Okay lang naman yon sa akin kasi may trabaho rin ako pero nang gumabi na at hawak pa rin niya ang cellphone niya ay nagtaka na ako. Kahit kasi habang kumakain kami ay busy siya sa pagsa-cellphone. Kaninang umaga ka pa yata nagsa-cellphone. Ano bang ginagawa mo dyan? Mahinahon kong tanong kay Marlon. May kausap kasi akong tao, supplier ng vape. Hindi ba uso ngayon ng vape? Kinukumbinsin niya ako na maging reseller. Napapaisip ako kung tatanggapin ko ba. Para meron din akong business bukod sa regular job ko. Sagot pa ni Marlon. Ganun ba? Pero mukhang maganda yan ah. Mas okay din kasi na nagbi-business sa panahon ngayon. Lalo na't hindi natin alam ang pwedeng mangyari sa future. Nakakatrauma kasi yung nangyaring lockdown. Bakit parang nag-iisip ka pa, Han? Push mo na yan. Naniniwala ako na kayang-kaya mo yan. Ang sabi ko. May problema kasi puhunan eh. Yun ang wala ako. May pera ako na naipon pero nakalaan kasi yon sa pagpapaayos ng bahay namin. Naipangako ko na yun sa nanay ko. Tugon pa ni Marlon. Yung ipon ko kaya ang gamitin mo, hiramin mo muna. Suggestion ko. Malaking pera ang kailangan. Actually hindi lang isang supplier ang kausap ko, marami sila. Para iba't ibang brand at klase ang ibebenta ko. Ang sabi pa ni Marlon. Dahil sa gusto kong suportahan at i-push si Marlon na magnegosyo ay walang pagdadalawang isip kong ibinigay sa kanya ang perang kailangan niya. Hindi ko na inisip na halos wala nang natira sa savings ko, Papa Dudut. Wala akong ibang nasa utak ko kundi ang suportahan si Marlon. Saka sobrang laki ng paniniwala ko na kayang-kaya niyang magtagumpay sa negosyong yon. Noon pa man kahit noong nag-aaral pa lamang kami ay sinasabi ko na sa kanya na balang araw ay magiging mayaman siya at baka ang negosyong yun na ang magpapayaman sa kanya. Pinush na ni Marlon ang pagiging reseller ng vape dahil sa online na ang labanan ay gumawa kami ng page at naglagay na rin kami ng store sa 2 kilalang online shopping app. Sa umpisa ay matumal ang benta pero nang magtagal at dahil na rin sa pagpopromote ko ng page ay medyo dumami na rin ang umu-order kay Marlon. Ako kasi ang humahawak ng page dahil hindi na yon maasikaso ni Marlon dahil meron siyang regular job. Ako rin ang palaging nagpapack ng mga order dahil sa nasa bahay lang naman ako, Papa Dudut. Kung minsan nga inaabot na ako ng madaling araw sa pagpapack at pagsagot ko sa mga nagtatanong sa aming online store. Isang madaling araw ay umuwi si Marlon na lasing. At naabutan niya ako nagpapack ng mga orders. Pagod na pagod ako noon at wala pang hapunan dahil after ng trabaho ko ay yun na ang hinarap ko. O bakit gising ka pa? Tanong ni Marlon. Hindi pa ako tapos magpack eh, pero matatapos naman ako, tugon ko. Tigil mo na yan, mamayang umaga na yan tapusin, ang sabi pa ni Marlon. Hindi pwede maagang pick up ng mga ito nung delivery man. Dapat ko na itong tapusin. O kung gusto mo, tulungan mo na lang ako rito para matapos na kaagad. Ang sabi ko kay Marlon. Kaya mo na yan. Sabi mo kakaunti na lang, hindi ba? Sakay naantok na ako. Lasing pa ako, kaya mauna na ako matulog. Tumalikod na si Marlon para pumasok sa kwarto. Baka nakakalimutan mong business mo ito, Marlon. Hindi ito sa akin. At sa iyo ito kaya dapat kung sino ang dapat na maging hands-on dito ay ikaw yun at hindi ako. Mataas ang boses na sabi ko dahil na rin siguro sa pagod, antok at gutom ay nakapagsalita ako ng ganon, Papa Dudut.
Hindi nagustuhan ni Marlon ang sinabi ko at sinagot niya ako na kung napapagod na ako sa ginagawa ko sa business niya ay tumigil na siya. Ang akala raw niya ay bukal sa loob ko ang pagtulong sa kanya pero parang nanunumbat na raw ako. Kung hindi ko raw kaya ay magsabi lamang ako kasi kukuha na lamang siya ng tao na magpapak at hahawak ng mga online stores niya. Yun ang naging unang pag-aaway namin ni Marlon. Nang mga sumunod na araw ay hindi kami nagpansinan. Hindi rin nag-dinner sa apartment si Marlon. Pero kahit na hindi kami okay ay nagpatuloy pa rin ako sa pag-aasikaso ng business niya. Hindi ko kasi kayang tiisin si Marlon at dahil sa hindi ko siya kayang tiisin ay ako na ang unang kumausap sa kanya. Makalipas nga ang 4 na araw na hindi kami nagpapansinan. Ako na ang nagpakumbaba, Papa Dudut, para lang maging okay na kaming dalawa. Han, pasensya ka na kung nakapagsalita ako ng ganon sa iyo ha. Pagod at gutom na kasi ako noon kaya ang init ng ulo ko. Turan ko pa kay Marlon. Okay lang, kalimutan na natin ang mga nangyari. Pero kung hindi mo na kaya ang mga ginagawa mo sa negosyo ko pwede ka magsabi sa akin. Kukuha na lang ako ng tao na gagawa ng mga ginagawa mo. Aniya. Hindi mo na kailangan Han. Dagdag sa gastos pa yun kasi magpapasahod ka pa. Kaya ko naman. Sobrang dami lang talagang orders ng araw na yon. Turan ko. Medyo na-disappoint ako nang hindi man lang nagsorry sa akin si Marlon. Nag-expect ako na kagaya ko ay aaminin niya rin na may pagkakamali siya pero hindi ko yon sinabi kay Marlon at baka maging masama na naman ang dating sa kanya, Papa Dudut. Lumipas pa ang ilang buwan at mas naging malakas ang business ni Marlon. Naging maganda rin ang pasok ng pera sa kanya. Nakabili na rin si Marlon ng mga gusto niya kagaya ng isang mamahaling cellphone. Ako naman ay naging masaya para kay Marlon dahil naging maganda ang takbo ng negosyo niya. Nagtinda rin si Marlon ng mga printed t-shirts na naging maganda rin ang benta at yon ay suggestion ko sa kanya. Kapag nga nagkwekwentuhan kami ng mga ka-work at friends ko ay palagi kong ibinibida ang business ni Marlon. Sinasabi ko sa kanila na kahit may regular job si Marlon ay hindi niya napapabayaan ang business nito. Naku, binida mo na naman ang jowa mo. Teka Moira, hindi ba ang tagal niyo ng dalawa? Nag-propose na ba siya ng kasal sa iyo? Tanong ng isa kong babae na katrabaho. Wala pa yan sa plano namin Ang goal kasi ni Marlon ay maging successful muna ang business niya. Sagot ko. Nako, dapat magpakasal na kayo. Mamaya ay maago pa si Marlon sa iyo ng iba. Biro pa ng katrabaho ko. Hindi alam ng katrabaho ko ay napaisip ako, Papa Dudut, sa tanong niya. Ang tagal na nga namin ni Marlon pero hindi pa siya nagpo-propose ng kasal sa akin. Matagal na rin niyang sinasabi sa akin na ako ang pakakasalan niya. Kaya nang magkaroon ako ng lakas ng loob ay tinanong ko si Marlon kung bakit hindi pa siya nagpo-propose sa akin. Ang sagot niya ay parang hindi naman yun kailangan kasi alam namin na magpapakasal talaga kami. Pero hindi pa raw yun ang tamang panahon dahil ang pagbuo ng pamilya ay pinaghahandaan ng mabuti. Nalungkot ako kasi parang naisang tabi ang pangarap namin na may kasal. Pero naiintindihan ko naman si Marlon sa dahilan niya. Tama rin kasi siya na hindi dapat nagpapabigla-bigla sa mga ganong bagay. Mas gumaganda pa ang takbo ng business ni Marlon hanggang sa nagkaroon na siya ng budget para magtayo ng isang vape shop. May nakuha siyang malit na pwesto at proud na proud ako sa kanya ng time na yon kasi nakikita ko na unti-unti na talaga siyang umaangat. Nakabili na rin siya ng kotse na inuhulugan niya ng monthly. Masaya ako na saksi ako sa lahat ng mga achievement ni Marlon sa buhay niya. Dumating ang birthday ni Marlon, nag-celebrate kami sa isang restaurant. Kasamang ilang ka-close niya sa trabaho. Halos lahat ay mga lalaki. Habang kumakain kami, biglang tinanong si Marlon ng katrabaho niyang lalaki. Marlon, bakit hindi mo in-invite si Carla? Tanong ng lalaki kay Marlon. Hoy, tumigil ka nga dyan kung ano-anong tinatanong mo. Saway ng isa pang katrabaho ni Marlon. Napansin ko na parang pinagpawisan si Marlon at biglang tumahimik. Tumiim sa utak ko ang pangalan na Carla dahil bigla ako nagkaroon ng kutob. Pag uwi namin ni Marlon ay saka ko siya tinanong kung sino nga ba yung Carla. Katrabaho raw nila yon na absent ng araw na yon.
kaya hindi nakapunta. Kaya raw ganon ang tanong ng katrabaho niya. Hindi ko alam kung bakit hindi ako kumbinsido sa sagot niyang yon, Papa Dudut. Hindi pa rin naalis ang kutob ko. Kaya nag-imbestiga ako at ang Facebook ni Marlon ang sinilip ko. Pero dahil nakahide ang friend list niya ay hindi ko ma-search doon kung sino yung Carla. Kaya ang ginawa ko, Papa Dudut, ay chinek ko ang mga nag-react sa profile picture ni Marlon at may nag-iisang babae doon na Carla ang pangalan. Sa pag-check ko sa Carla na yon, Papa Dudut, ay nalaman ko na hindi siya nag-work sa company na pinagtatrabahuhan ni Marlon. Base sa mga pictures ni Carla sa Facebook ay nalaman ko na isa siyang waitress sa isang bar. Kinabahan ako bigla. Kung yun kasi ang Carla na hinahanap ko ay ibig sabihin nagsisinungaling si Marlon sa akin. At nagtataka ako kung bakit niya kailangan na magsinungaling. Maraming beses kong sinubukang magtanong ulit kay Marlon para umamin na siya kung sino ba si Carla sa buhay niya, pero palagi akong inuunahan ng takot. Takot ako sa katotohanan na maaaring sumampal sa akin. Kaya mas pinili ko na lamang ang manahimik at magpanggap na okay ako. Iyon nga lang, kahit nananahimik na ako ay mismong si Marlon na pala ang aamin sa akin. Isang gabi umuwi siya na parang malungkot. Tinanong ko siya kung bakit at ang sabi niya ay ayaw na niya akong lokohin pa dahil hindi ko yun deserve. Naging mabuting girlfriend daw ako sa kanya, pero isang araw ay naramdaman na lang niya na hindi na niya ako mahal. Inamin din niya sa akin na may iba na siyang mahal at si Carla yon. Pinapili na raw kasi siya ni Carla at ang masakit ay hindi ako ang pinili niya. Pakiramdam ko ay sumisikip ang dibdib ko sa mga inamin ni Marlon. Umiyak-iyak ako ng sobra. Gusto ko siyang sumbatan sa lahat ng naitutulong ko sa kanya noon. Pero hindi ko na lamang ginawa dahil kusang loob ko naman yon, at ginawa ko ang lahat ng yon dahil sa pagmamahal ko para kay Marlon. Kinabukasan ay nag-impake na ng mga gamit niya si Marlon habang ako ay pinapanood siya. Nang umalis na siya ay saka ako umiyak. Hindi ko akalain, Papa Dudut, na kahit napakatagal na namin ay nagawa pa rin akong iwanan ni Marlon. Alam ko na may ilang listeners na magsasabi na dapat ay pinaglaban ko si Marlon. Pinaglaban ko ang pagmamahal ko, pero ang sa akin kasi ay wala nang magbabago kung ipaglalaban ko. Kasi hindi na ako ang mahal ni Marlon. Kung mahal ko talaga ay hahayaan ko na lamang siya na maging masaya sa taong magpapasaya sa kanya. Masakit man, pero kailangan ko yung tanggapin. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel at ang Papa Dudut family para kayo po ay makapag-subscribe. Hanggang sa ngayon, Papa Dudut, ay masakit pa rin para sa akin ang lahat. Parang nagkaroon na rin ako ng trauma na muling pumasok sa isang relasyon. Kasi kahit na anong tagal nyo pala, kapag hindi kayo ang para sa isa't isa ay hindi talaga. Ang ginawa ko na lamang ay nag-focus ako sa aking sarili. Pinutol ko na ang communication ko kay Marlon at hindi na ako nakibalita pa kung ano ang nangyayari sa buhay niya. Pero kahit na wala na kami, hinihiling ko pa rin sa Diyos na sana'y magtagumpay pa rin siya sa buhay at hindi ko pa rin naman inalis na naging masaya ako sa kanya kahit na iniwanan niya ako ng basta-basta at walang pakundangan ng mga panahon na umaangat na siya. Lubos na nagmamahal, Moira. Tunay na hindi mo masasabi sa tagal o ikli ng inyong relasyon kung kayo ba talaga hanggang sa dulo o hindi. Masakit po kapag ang isang relasyon ay nagkaroon na ng wakas. Ngunit tandaan natin na sa bawat pagtatapos ay palagi pong may kasunod na umpisa. May mas magandang plano ang Diyos sa iyo, kaya niya hinayaan na matapos na ang iyong relasyon. Mahirap harapin ang katotohanan na yung tao na dating nagpapasaya sa iyo ay ang taong dahilan kung bakit ka malungkot sa ngayon. Ngunit huwag kang magpatalo sa kalungkutan. Ipakita mo na kaya mo ulit buuin ang sarili mo kahit na wala na siya. Maging matatag ka para sa iyong sarili at sa mga taong tunay na nagmamahal sa iyo.
Nakakalungkot ding isipin na ang taong sinamahan mo noong nasa ibaba pa siya ay bigla kang binitawan noong nasa itaas na siya at naabot na niya ang kanyang pangarap. Ngunit isipin mo na wala kang ginawang mali sa kanya para gawin niya ang pananakit sa iyong damdamin. At tama nga, ang mga ganitong tao ay dapat nating palayain dahil habang hindi ka nagpapalaya ay mapipigilan lamang nito ang sarili mo para matagpuan mo ang taong tunay na nakalaan sa iyo at hindi ka iiwanan kahit na ano pa ang kanyang marating. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe sa Papa Dudut YouTube channel. Mag-subscribe din sa Papa Dudut Family at sa Kaistorya YouTube channel. Maraming salamat po sa mga totoong followers ng inyong si Papa Dudut. Again, nire-remind ko po kayo na no bashing. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.